Kakunay pa rin ang pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan. Makakaso po natin Feebox Director Renato Solidum. Director, good morning po. Magandang umaga, Igan. Opo. Ano po yung nangyari dito, yung steam-driven explosion po? Pakipaliwanag po. Ito ba may panganib? May panganib yan kung sakaling nandun sila sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ulitin ko, sa Bulusan ay 4 na kilometro lang. Opo. At ang sanhi po ng pagsabog ay yung mga tubig ulan pag pumasok sa loob ng bulkan. Napapakuluan ito kapag umabot yung tubig sa mainit na parte ng bulkan at kapag may pressure at hindi nakakalpas yung usok, nagkakaroon ng explosion. Ito'y kakaiba sa mga ibang mga eruptions na kung saan ang pressure at ang material na ibinubugay galing sa ilalim. Mas malakas po yun. So sa kasalukuyan, ang ating nakikita so far ay walang pag-akyat ng magma. Opo. Pero dahil marami namang tubig na pwedeng mapakuluan at maging usok, ay nandyan yung possibility na magkaroon pa rin ng steam-driven explosions. Opo. Hanggang kailan ho yung ganitong sitwasyon ng bulkan? Hindi natin masasabi kasi sa mga nakaraang eruption history ng Bulusan. For example, nung 2006 hanggang 2007. So mga isang taon. Pero hindi araw-araw nagkakaroon ng pagsabog. Last time, 2010 to 2011, nagkaroon din mga kulang-kulang na kalahating taon. Pero pag ganitong karakter, depende rin ho ba para magkaroon siya ng talaga yung pagsabog ng isang bulkan, Director? May posibilidad na maglabas siya ng lava o bagong material. Pero matagal na itong hindi nangyari. Ang huli ay early 1900. So, kailangan talagang patuloy na bantayan at paghandaan ng Bulusan. Sa kasalukuyan, ang kanilang preparedness ay patungkol sa pagbagsak ng abo na siguraduhin na hindi ito malanghap kapag sumasabog at nagpapaulan ng abo. Kadalasan, ang mga abo naman, ang karamihan nito ay sa loob ng bigger zone. Pero posibleng mapadpad sa mga kabayanan. Depende na yan sa taas ng eruption column saka yung wind direction. Okay. Director, salamat po. Good morning. Maraming salamat din. Ginoong Renato Solidum ng Feebox.